Hello mga ka-DIY, panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga ka-DIY. Ito na po pala ang continuation sa ating pagro-roping sa dini-DIY nating kitchen renovation sa bahay ng aking tito. Ayan. So ito mga ka-DIY, first time ko ding gawin ito mga ka-DIY. Siyempre kapag first time ay nagbi-brainstorming tayo dito mga ka-DIY. Pero tiwala lang tayo sa sarili natin kasi alam ko naman na kaya natin gawin talaga ito mga ka-DIY. Pero bago ko po ito nagawa mga ka-DIY, syempre may tinitingnan na po ako na example kung paano ginawa. Ganyan lang, it takes time na matuto tayo. At hindi tayo matuto kapag hindi natin gawin. Di ba? Kaya yan ng DIY daddies niyo mga ka-DIY. Ito dito mga ka-DIY, i-cut ko na po itong exist. Kasi sobra po ito mga ka-DIY sa ating tutupiin. Bakit ba kailangan tupiin ito mga ka-DIY? Ang tanong ng karamihan at ang sagot ay si GB yan. Kayo mga ka-DIY, ano sa tingin nyo? Bakit tutupiin ito? Aantayin ko ang sagot nyo sa comment section. Usap-usap po tayo. Kailangan talagang tupiin ito mga ka-DIY kasi kapag hindi natin ito itupi, may butas po itong side na ito. Kapag ganon, pumasok po dito yung mga ibon. Sa loob sila magpugad. Kapag nangyari yon mga ka-DIY, madaling kalawangin ang ating yero. Ay ayaw natin na madaling masira yung gawa natin kasi gusto natin ng quality na gawa. Kaya ganyan. Ito lang din namang side na to mga ka-DIY ang kailangan tupiin. Kasi ito po yung nakaharap sa daan. Kasi kapag hindi ito matupi, nasabi ko na po, nakatiwangwang po ito, papasukan po ito ng kung ano-ano. Mapaibon man dyan o kung anong klaseng may buhay. Pwede papasok ang Giko o kung ano-ano dyan. So kailangan natin tupiin. O di ba? Nagawa natin mga ka-DIY. Stay tuned lang talaga kayo dito sa channel ni DIY Daddies kasi ang mga bini-brainstorming ko ay i-share ko din sa inyo. Di ba? Ano yan kasi mga ka-DIY, sharing is caring. Okay? So mega love shoutout po sa inyong lahat. At ito na po, natapos na natin. Okay, so nagawa natin mga ka-DIY. Good job tayong lahat. At ngayon, ang masasabi ko ay kung ano ang gusto mo, ay pwede mo talagang gawin sa buhay mo. Kahit na ito ay bago sa'yo. Paglaanan mo lang ng konting minuto hanggat ito'y mabuo. Walang imposible. Okay? Ito namang ginagawa ko dito mga ka-DIY, ito na po ang wall flashing. Ay hindi ko na po ito ibabaon sa wall mga ka-DIY. Meron po kasi itong tupi na ibaon mo sa wall kapag wall flashing ang pag-uusapan. Ganyan talaga ang kanyang design. Pero ito, hindi ko na po ito ibabaon mga ka-DIY. Kasi gagamitan ko lang po ito ng sealant. Napakatibay po ang sealant na itong gagamitin natin mga ka-DIY kasi subok ko na po ito eh. Ito po yung ginagamit namin sa pagpagawa din namin ng bahay. Marami namang nakakaalam tungkol sa sealant na to mga ka-DIY. Basta maghanap lang kayo ng mga quality na mga sealant. Hindi talaga tutulo ang bubong natin mga ka-DIY. Wall cup sana ang i-order ko dito mga ka-DIY. Kaso maiksi lang po ito eh. Maiksi lang po ito mga ka-DIY kaya wall flashing na lang. At dahil magdugtong tayo ng bubong dito sa may concrete gutter, kailangan nating tupiin ito. Kaya dito minarkingan ko na ang aking tutupiin mga ka-DIY. Ito po ay mag-o-overlap ang end flashing at saka wall flashing. Nahihirapan pa talaga ako dito mga ka-DIY sa mga overlapping kasi first time kasi tayong magawa nito eh. Pero alam ko naman sa sarili ko na kaya ko talagang gawin mga ka-DIY. Kaya ko talagang gawin. Kaya nagawa ko po ito mga ka-DIY. Maraming salamat po pala kay Sir Melvin sa Color Steel Roofing. Sila po yung nag-supply. At siya po yung nakausap ko. At sinishare niya sa akin na ganito na lang gawin mo kasi mahihirapan po tayo dyan sa pag magawa pa tayo ng design na mino-modified ko kasi po maiksi lang po yon mga ka-DIY. At ang tupi ng machine na yan ay mahaba. So kapag ganon,
yung mga existing ay basura na po yan, hindi na natin magagamit. Kaya maganda talaga mga ka-DIY yung sharing of ideas. Hindi naman tayo na marunong talaga tayo, ganito, ganyan, ang atin lang ang susundin natin, hindi po yan. Kasi kailangan nating makinig din sa iba. At ako'y naniniwala naman talaga na two heads is better than one. At yon ay na-learn ko kay Albert Einstein. Di ba yung mga matatalinong tao, mga ka-DIY, hindi po yan nagagalit kapag pinupuna. Subalit, masaya sila. Kasi, another source of knowledge na po yan mga ka-DIY. Kaya ugaliin nating huwag magalit kapag pinupuna po tayo. Pag-isipan natin kung tama ba ang sinabi niya o mali. Kung tama man yon, i-correct natin yung mali natin. At kung mali man yon, ay pag-aralan natin paano itama yon. Di ba? Ganyan lang mga ka-DIY. Vice versa lang po tayo dito sa mundong ito mga ka-DIY. Sa ngayon tayo ay buhay, baka kinabukasan tayo ay patay. At mayroon na namang bagong henerasyon na uusbong na mas magaling pa sa atin. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang. Itong ating mga kakayahan ay binigay po ito ng Diyos Ama sa atin para mapakinabangan natin at mapakinabangan din sa kapwa natin. Kasi po tayo ang marunong gumawa. Yung hindi marunong ay mabigyan natin ng kanyang ninanais. Kagaya nitong renovation na ito, ay magawa natin sila ng bubong. At hindi lang basta-bastang bubong ha, kasi quality po ang gawa natin. Okay? At sa mga baguhan na magdi-DIY, sisiguraduhin nyo po na hindi po masisira yung inumpisahan nyo. Kasi doon kayo maghanap buhay. Ugaliin talagang mag-practice mga ka-DIY ng tama. Ulit-ulit ko po itong sasabihin mga ka-DIY. Kapag nag-practice ka kasi ng mali, mali po kasi yung output mo. Kaya yung tama talagang i-practice nyo mga ka-DIY. Sa pamamagitan yan, mag-expert ka dyan na tama na talaga yung ginagawa mo. At saka, mayroon ng bagong development sa inyong kakayahan. Kagaya ng cellphone ay nag-high-tech. Kaya gawin mo din yun sa sarili mo, sa skills mo na mag-improve talaga. Huwag ka lang puro base sa experience mo. Kagamit ka din minsan ng science. Example, squareness, eskwala. Hindi mo yan maeskwala sa mata-mata? Siguro kapag hindi kalibat or maganda pa yung paningin mo. At gumamit ka rin ng plump bob. Plump bob ba yun? Tonton. Madaling sabihin, tonton. Bar label. Ayan. Kailangan natin yan. Huwag puro mata-mata mga ka-DIY kasi masisira ka talaga dyan. Yung ginagawa natin na ninanais nating maging maganda tingnan sa mata, maging satisfied yung customer natin sa huli, i-practice natin ang tama. Yun ang advice ni DIY Daddies mga ka-DIY. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sana naman po ay hindi kayo magalit sa mga sinasabi ko kasi totoo naman yan. Another example, itong fascia board ay equal po ang kanyang lapad. Kapag mag-install tayo ng end flashing, kailangan din nating sukatin ang ating fascia board. Ang allowance simula doon sa kabilang dulo, uniform papunta sa kabilang dulo. Kasi kapag hindi po yan uniform ang sukat niyan mga ka-DIY, pangit po yan tingnan. Masakit po yan sa mata. Lalo na yung mga marunong matalas yung eyesight. Ayan, malalaman nila yan ha. Tabingi yung gawa mo, ka-DIY, tabingi yan. Pangit, hindi na kita kukunin ulit. Di ba? Wala na, mawalan tayo diyan. Pero kapag quality yung ginagawa natin, iba yung gawa ni DIY Sa susunod na project, abangan natin. Di ba? Ganun mga ka-DIY. At ang sikreto talaga mga ka-DIY, huwag nating madaliin yung trabaho natin. Kasi mga ka-DIY, kapag nasa time na kainan na, malapit na yung oras, na huminto na tayo, minamadali na kasi natin Hindi na tayo gumamit ng tape measure, hindi na tayo nagsukat,
Sinasite-site na lang po natin, which is hindi po talaga yan mga ka-DIY. Kailangan mo talagang gumamit ng mga pangsukat, gumamit ng linsa, para align talaga yung ginagawa natin mga ka-DIY. Ayan na naman si DIY nyo, paulit-ulit na naman. Ulit-ulit lang yung sinasabi. Nako mga ka-DIY, paulit-ulit ko nga sinasabi yan kasi yun nga yung nakikita ko eh. Kasi yung iba kasi hindi ko naman nila lahat ay iba talaga kapag tumira. Tira lang ng tira. Ay nako, kawawa talaga yung may-ari mga ka-DIY. Kasi kapag hindi yan na-satisfied sa ginagawa mo mga ka-DIY, ipapaulit niya yan. Another gastos, bagong materials, bagong labor. So, lalaki ang kanyang gastos. Ayan. Kawawa yung may-ari. Isipin din natin kapag sa atin yan nangyari mga ka-DIY, no? But anyway mga ka-DIY, patapos na po tayo. Ito, binababa na po namin yung aming mga gamit at pinalinis ko na ito kay Charico. Pinawalis ko po mga ka-DIY yung mga ng rivets. Ayan, yung mga basura natin dyan. Pinawalis ko na po sa kanya kasi madaling magkaroon ng kalawang yan mga ka-DIY kapag hindi natin lininisin yung mga bakal na natitira dyan, kalawangin, at makontaminate ang ating yero. Kaya pinapawalis ko sa kanya at didiligan namin ito mga ka-DIY para masubukan natin kung tumulo ba itong ating roofing. At double purpose na yan, paglinis at pag-test sa leakage, kung meron bang leakage ito mga ka-DIY. At dito na po magtatapos ang ating for today's video mga ka-DIY. Maraming salamat po talaga sa inyong patuloy na pag-support mga ka-DIY. Solid and Liquid Team at sa mga friend ko sa Whitey World. Maraming salamat po talaga. Lalo na sa mga silent viewers dyan. Maraming salamat po talaga. So ito na po ang natapos natin. Sana po ay magkita pa po tayo sa susunod po ko pa pong mga video mga ka-DIY. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Paalam muna sa ngayon.